Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayong mga kasawi. Alam niyo ba, ang ganda ng ating tatalakayan na ito at bilang babae ramdam ko ang kanyang bigat na nararamdaman. Kaya talaga napili ko siya dahil alam ko na lahat kayo ay makakatulong kapag once na napanood niyo ito ang kanyang request. At gusto ko mga kasawi na mag-comment kayo ng maganda para at least makapili siya kung ano ba talaga ang karapat-dapat niyang gawin para mapaluwag at mapagaan natin ang kanyang nararamdaman mga kasawi. At syempre, ito po ang kanyang kahilingan. Idol, patulong naman po ako kung anong gagawin ko kasi hindi ko na po kayang tiisin ang kabit ng asawa ko. Dahil isang office lang kami, gusto ko na siyang ipahiya or sugurin. Pero ayaw ng asawa ko dahil kahihiyan niya daw kapag nanggulo ako. Kaso mas makapal ang mukha ng kabit ng asawa ko, pahel po, nasisiraan na po ako. Alam niyo ba mga kasawi, napakasakit bilang babae sa atin na nakakita tayo ng mga ganitong babae na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre para sa akin mga kasawi, opinion ko lang ito at pananaw ko. Lalo kapag once ang asawa ninyo ay isa lang kayo sa office at doon pa yung kabit ng asawa mo. Alam mo ba, ang hirap mag-adjust kasi kung sa sitwasyon man na gustong gusto mo nang sugurin, pero hindi mo magawa dahil pinipigilan ka ng taong mahal mo. Diba napakahirap nun? Pero sa punto ko, kailangan na gawin mo. Kung talagang hindi mo na kaya na tiisin ang nararamdaman mo, gustong-gusto mo na sugurin yung kabit ng asawa mo or gusto mo na saktan, pero wag na wag mong gagawin yan mga kasawi kasi totoo naman, kahihiyan nyo parehas yan. Kasi syempre, kahit na hindi ikaw yung gumagawa, pero bilang asawa mo, kapag once na sinugod mo yung kabit ng asawa mo, syempre malalaman ng buong office yun mga kasawi. Syempre mapapaya kayo parehas, sabihin sugudera ka, diba? Kailangan ganito yung gawin mo, Sander. Kausapin mo ng mabuti yung asawa mo kung ititigil ba niya ang pakikipagrelasyon doon sa kanyang kabit. Kapag once na hindi pa niya ito tinigil, doon ka na gumawa ng paraan kung ano ba ang karapat-dapat mong gawin para sa kanya. Kasi once na sinugod mo lang kasi ito, tapos ayaw naman ng asawa mo, may chance na baka lumayo yung asawa mo sa'yo. Lalo pat, diba, siyempre lahat naman tayo na kapag kamahal natin, parang ayaw talaga natin na layuan tayo, ayaw natin silang mawala. Kaya minsan kahit nagiging tanga tayo minsan, sa harap niya at sa maraming tao ay okay lang, ina-accept natin ito dahil feeling natin siya yung tao na hindi natin kayang mawala sa atin. Kaya tinatanggap natin yung pagiging tanga. So pero syempre mga kasawi, kailangan ang gawin mo kapag nasa bahay na kayo ay kausapin mo ng mabuti ang asawa mo kung ano ba yung mga plano niya. Kasi kung hindi mo naman kaya na iwanan ang asawa mo, mas maganda na magbigay ka sa kanya ng sign or hudyat para maging aware ang lalaki. Diba mga kasawi? Kasi ang lalaki kasi kapag hindi mo ito binibigyan ng mga sign or hudyat or yung alam nila na sobra ka nang nasasaktan, hindi mo siya bigyan ng ultimatum. Alam mo ba ang mga lalaki, parang baliwala lang yan sa kanila kasi feeling nila is okay lang. Kasi nagiging okay sa'yo yung ginagawa niya, di ba? Kaya kailangan sa ganitong sitwasyon, mas maganda na magbigay ka ng ultimatum sa kanya. Kung hindi niya yung sundin, at least ikaw na mismo ang kumawala sa kanya, layuan mo na lang siya kaysa magpahiya ka pa ng ibang tao. Diba, iba't iba kasi yung pakikitungo ng mga babae. May iba naman na kapag once na merong kabit ang asawa, hindi talaga nila kaya mag-control dahil sobrang galit, selos. Andun talaga nakakagawa sila ng hindi karapat-dapat, diba? Normal yun kasi bugso ng damdamin yan eh. Hindi mo yun kayang pigilan mga kasawi kapag bugso na ng damdamin. Pero habang nakokontrol mo pa at hindi ka pa nakagawa ng masama sa kapwa, kaya kailangan yun yung gawin mo para sa sarili mo mga kasawi. So kung may respeto ka pa para sa sarili mo, ganun yung gawin mo. Gawan mo siya ng ultimatum. Kapag hindi pa talaga ikaw na yung lumayo, umiwas ka na at unti-unti ka na mag-move on. Kung may anak ka man, isama mo yung anak mo mga kasawi. 'Di ba? Huwag ka na makipaglaban sa isang relasyon na alam mo naman na ikaw lang yun nakikipaglaban.
Napakahirap nun mga kasawi. Kasi ang ending, sa totoo lang, ikaw lang yung masasaktan. Kasi what if kaya, nanilaban mo naman yung taong mahal mo yung asawa mo, pero hindi ka pala talaga niya mahal. Kumbaga, pinapaasa ka lang niya or nagsasama lang kayo dahil sa mga anak. Diba? May mga ganyang sitwasyon yan mga kasawi. So, ikaw lang talaga yung masasaktan. Kaya, mas mahaba pa, hanggat maaga pa na kaya mo pang iwasan na sumugod dyan sa kabit ng asawa mo, ikaw na yung lumaylo. Kausapin mo na yan. Kung tutuusin, di ba? Ikaw yung may karapatan. Dahil ikaw yung legal na asawa, ikaw yung may karapatan na gawin yun sa kabit ng asawa mo, pero dahil sa ngalan ng pagmamahal, dahil sabi ng asawa mo, kinokontrol ka niya, so ibig sabihin hindi mo kayang magawa. Pero ang magagawa mo lang is bukod tangi, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Yan mga kasawi, para makagawa ka ng mga desisyon na tama at karapat-dapat na gawin mga kasawi. So yan lang mga kasawi sa ating sender. Sana'y nabigyan kita ng linaw dito. Alam kong napakabigat ng iyong nararamdaman ngayon. Dahil syempre, sino ba yung mga babae na hindi nasasaktan kapag nakikita natin yung asawa natin ay nagluluko at pinagpapalit tayo, tapos yung kabit nito ay napakapal pa ng muka, na feeling nila sila yung feeling blessed dahil may naagaw silang lalaki, di ba? So yun lang mga kasawi, sa mga sender natin, pwede tayo mag-comment. Bigyan natin ng linaw at pagbaan ng ating sender, naway makatulong tayo sa kanila at makaraos siya sa kanyang sitwasyon. Maraming salamat mga kasawi sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pagko-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Mahal kayo ng inyong advisor. Magandang umaga mga kasawi.